Okay, good morning sa dito. Good morning sa itong mga sukitong paminaw. Biyernes na sa Megala. Pizza Days ng bulan sa Hulyo sa Novong Month. Welcome. Ning atong tulumanon kita bago na ito. Live na Megala dito sa conference room sa Governor's Mansion Maybuta. Ang atong anchor station ng Butaga. Ang station DYTR. Atong mga partner stations. Pagbupunta sa station DYRD. Live na may galapon sa station DYZP sa Lungsod sa Ubay o DYAA, no? Live na dito. Unya live puta sa DYMA hagna o radyo natin hagna unya magdung puta sa Hot FM sa Lungsod sa Ubay o makita ta sa San Miguel Cable sa Lungsod sa hagna nga makita ta sa mga lungsod sa Garcia Hernandez, Duero, Gidulman, Anda, Canihay, Alicia o sa DTV Cable sa lungsod sa Ubay. Unya ang DYDL po may gana dahil punta dito diya sa lungsod sa Carmen o mga lungsod na maapot sa Nasibia. And of course, ang itong mga internet connection sa stations DYDR o station DYRT. So once again, may buntag o welcome. Hindi nga itong tulungan kita mag-gobernador. Dito maglaga na ang itong provincial administrator ng buba na ito. Unya, the governor will be joining us live through Skype sa US, no? Yan kataon. So may gana, please welcome our provincial administrator, A. Malaria. Good morning, sir. Good morning. Salamat Tutsi. May buntag ka na itong tanan at mga higala sa Bohol Media nga narinig karon sa atong Governor's Mansion. Sa ngalan sa atong gobernador, natuwa karon sa New Jersey, sa Amerika, para sa pagtambong sa dakong kalihukan dito sa atong kaigsoon ng Bulanon. O sa ngalan sa Acting Governor Dr. Concepcion Lim, atong mga provincial board members, atong mga nagalaing hepe sa nagalaing buhatan sa atong kagamanang provincial, as well as ang atong mga empleyado sa atong provincial government. Welcome kanyong tanan din sa atong tulumanon. Welcome sa atong mga higala, gawa sa atong mga media o guban atong mga kaigsunan nga niya ay karon sa atong programa. Karon nga buntaga, karon adlaw atong mabati live pinagi sa Skype ang atong governor aron paghatag og update nato sa mga kalihukan na iyahang tambungan dito sa New Jersey. Kay karon mga higayuna, ipahigayon man ang Kulbusan o ang Confederation of Boholanos in USA and Canada na maghimo og kalihukan dito. And atong mabati usab mga higala ang atong mga nagalaing mga update usab ug nagalaing mga activities nga iyang ipangtambungan. Murag ato ipagayon sa Marriott Hotel sa New Jersey alang sa 16th Biennial Convention and Kulbusan atong bati o atong madungog karon pinagi sa atong kaymanan sa Skype si Governor Edgar Chato. Mayong buntag Governor. Nag-ibigay mo na ito. Malaki pa rin sa Marriott Hotel sa New Jersey alang sa 16th Biennial Convention and Kulbusan atong bati o atong madungog karon pinagi sa atong kaymanan sa Skype. Dagan kayong salamat, Provincial Administrator A. Malaria, kuyog sa atong tinugyanan sa Effective Development Communications Office, which is COBIA, ang atong mga kauban sa Bohol Tri-Media, both print and broadcast, sa dalawang sa Bohol, o tanang mga Bulanon nga naminaw karon nga lawa, nagsunod sa atong programa, kita ang gobernador, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi, and depende sa naimutan, tinuo kalibutan. Niya kita karon sa usa ka panihapon nga gidalit sa atong mga kaigsunan dinhi sa New York, New Jersey area. Usa ka nindot kayo nga program kitawag og Casa Vasca dinhi sa Newark, New Jersey. O posted ni Alex na pula to nato mahigala sa lungsod sa Kapibian. Alex, niya sa akong kilid sa akong tuo, anak si Alex. O niya sa akong wala usap ang atong Kulbusan President sa ato ang convention nga gihimo karon nga ka-25 nga Biennial Convention of the Constitution of Boholanos in the USA and Canada. Dili paghimuon sa Marriott Hotel, New Jersey o nagsugod na abot mga delegado karong mga adlaw o
kami si Larry Gala, kami nasa kung wala, o siya maoy kada sa atong konbusa, kunya naasad si Lou, nga mo'y nagdala, malugala, nga mo'y nagdala sa Tandug Bohol, no? So, si Malon, ang ipatanak ako sa ato ng mga sunan, o niya si Atoy Turalba, ang ato ting nanggang anak, kami Mayor Joe Turalba, mo'y nagdala sa Bohol, a circle of Eastern USA. Niya siya usap nato, kung sa iyong mga kauban. Unya, niya sa dini ang San Vilaranon of Eastern USA. Uban ni Chelsea Paras. Of course, yung kapitas Inday o uban. Niya sa dini ang atong mga kaitunan nga gikan sa nagkalain-laing dapit sa Amerika o sa Canada. O just to introduce everybody, unsa ka bibo ang kalimutan din ni karon, gawas ni Alex, Hilary ni Malu, ni Akoy, ni Justin, nasa din ni sila Betty Veloso o Garcia o si Baby Garcia. Mauni sila ang mga TDTK organizers sa miaging mga tuig o siyasan, panguli ni sila nila sa ato para sa TDTK. Unya dito na to si Neil Bonay nga moabot din sa konpusa. So Betty and Baby, sila mo ay nag-host at dapat din ni sa atong pagkakuyog ni Coresa din sa Konpusa Convention nga niya sa Nueva York, New Jersey. I would like to acknowledge also Nilda Gala o ni Cliff Gala, niya sila kuyog dato. Si Lourdes Capile, ni Asad, kuyog ni Jerome Ratio, ni Malu Ratio. Si Susie Lim, uban nato karon kuyog ni Cyril Tinampay, ni Annabelle Tinampay. Niya sila nung si Narding mag-aso, no? Kung yung naon din o ni Daday mag-aso. Kita pa niya sa Florida, o ni Lito Dano, o ni Eden Dano, Florida, grupo kayo sila. Dodong Maghuyo, o ni Peg Maghuyo, o niya, ni Asad, si Nena Dapula, si Katie Chato, akong pag-umangkon, anak ni Manuel Efren, ng eskwela din ni staff ni Governor Chato, panahon pa ni Vice Governor Tota, nurse na siya din kauban sa dato din karon sa Texas niya sila andon dala o ni Asad Sinanet ang iyang kapikas si Manang June Boysel ang so na hingala asawa ni Dongpong Boysel niya uban sila ng Marino Aguilar kuyog ni Eleanor Aguilar ikan sa sila sa Texas ni Dr. Tempe Chato sa Bohol Site International nga ni Asad sa Southern part of New Jersey. So, umay-umay ang mga delikado na nagsige nag-abot karon o sa taon-taon atong hanion sila rin na mga kaysa o sa hayag may puntuan sa 16th Biennial Convention for the Confederation of Poland in USA and Canada. Sa dili ko dahil kumukadayon, ako ay basa sa mga kaisunan na may abot na din niya sa mayaging Lunes, pinaagi sa diretso na panaw sa flight 1 Philippine Airlines gikan sa Manila kayo sa John F. Kennedy Airport dinhi sa New York o via Vancouver kini ako ning hinganan gyud kay ang bagong direct flight sa Philippine Airlines very convenient no ako yung itampa ang mga bulanon na manguli para sa atong tingong bulanon sa Timog Kalibutan o sa atong sandugo sa buwan sa Hulyo na very convenient ang lupad nga diretso sa Philippine Airlines gikan sa Manila ngadto sa Vancouver ngadto sa New York o galing ang flight usab nagikan sa San Francisco paingon sa Manila or sa Los Angeles paingon sa Manila. Very convenient kay ang mga stopovers niya dili mag-change of aircraft. Busa ang atong mga bulanon nga ulit dari la connecting flight diha sa atong naili iya to PAL Terminal Hub diha sa Manila o di sugat ita sa airport nito sa New York nila ni Baby and Beth Garcia. Later on, joined by Brian and Annie Garcia, kuyo sa ilang anak na si Kyle, o usab, may nabusab si Maribel nga very easily didala kami sa usa ka Broadway salida dito sa New York, na gitawag ng Chicago. O we were hosted for lunch the following day by Cora Tintima, o niyang mga kauban usab na nagbisita nato dito sa St. Jersey, New Jersey. Apil na si Ver Aguilera o
of course, the email na ako kaundang nag-duty samtang niya ka sa New York o sa New Jersey. Emil Bora, igsuon sa atong administrator sa siyudad nga si Eddie Bora. Ang dinner reception nato gabi mo yung ka very important event nga atong ipay sa mga Kuya ang main observer of the Holy See sa atong Santo Papa sa Vaticano dinhi sa United Nations, mao si Archbishop Bernardino. So si Ausa, nga usa ka lumad nga taga-Palibon. O Archbishop Bernardino or Ausa nag-post usa ka dinner reception sa atong pag-abot o yung dekoresa o dito sa kagabili sa iyang official residence. This is also the official residence of the Pope sa umabot nga pagsisita dinhi sa New York karong umabot nga September. O nga sa 28th 72nd Street sa New York between Madison and the Fifth Avenue. Piniduol ni sa usa ka pa, no? Katong Central Park dito sa New York. Formal dining activity ang gimo dito sa official residence of the Pope and also the residence of the Archbishop. Unya dito kita kauban ni Archbishop Bernardino Ausa kung sa lingkuranan ni Pope Benedict. Unya ita usab gi-assign at banggayon sa iyang lingkuranan. Gamao kad ang official na seat of John Paul II o mausap ang official na lingkuranan na gamiton ni Pope Francis sa iyang pagbisita dinhi sa New York karong September. O ubang ni Poresa na tupad sa atong Archbishop mao si Betty de Rosa Garcia o kaniyang kapitan sa San Baby. Ang akong tupad sa atong lingkuranan mao Philippine Ambassador to the United Nations Lourdes O. Iparagire, who is the Deputy Consul General sa New York Consulate na si Tira Cristian Dagananan at Esena. Unya at usang kauan ang Minister and Legal Advisor to the UN, si Igor Bailey, Executive Director sa ANCOP Foundation, nga mao'y usa sa mga nangulo sa Rebuild Bohol, representative siya sa Rebuild Bohol, di padala usap siya ni Margaret Isarma, si Roger Santos, nagikan sa Washington, D.C. Mauli sila nagtabang o grace of pundo para sa restoration of the Bohol churches sa atong lalawigan sa Bohol. Ang atong pundo sa President Hilary and Marilo Garcia, kauban ako sa dinner with the Archbishop. Kuya usap ang tagbilaranon ng Eastern USA si President Justy ang Inday para Bohol Circle Eastern USA Kuya Niatoy ang Camila Salva o ang atong Archbishop na mapariente niya ng ikang Talibon iya ang nagdapit sa maong nagpapit kagabi dito sa official residence. O usap atong gikalik na sa mainiton na panangok sa atong mga bulanon kanina sa New Jersey, New York area, pilit tayo ang ilang pagpanganda para sa kalapusan sa ika-digitized na convention sa mga bulanon sa United States of America and Canada. Nagpasabot nga ang mga kapunungan sa mga bulanon nga niya kita sa North America from US and from Canada niya mag-converge karon sa New Jersey, Marriott Hotel, o sa mga kalihukan nga nasa sa New York. O karong panahon na natayod sila na nanganda ang Bohol, ang Timog Kalibutan natayod na nanganda ang Bohol sa Visit Philippines 2015, Visit Bohol 2015, Sandugo Festival o sa atong Tigong Bolanon sa Tibuok Kalibutan. O ang uban sa atong mga nanalmot dinhi sa mga delegado sa convention ng mga Bolanon, manguli usap, kumain sa Convention Convention, sila lagi galang, manguli sila, they will lead the Bolanos also in going home to Bohol para sa Sandugo 2015 o Tigong Bolanon sa Tibuok Kalibutan 2015. O akong pasalamatan ang tanan natong mga Bolanon nga niya karon minsalmot sa convention kung kanang mga bulanon nga naa sa Bohol na nanganda para sa mga kalihukan nato sa atong Bohol Day sa July 22 o sa mga kalihukan nato sa street dancing, Miss Bohol o uban pa. And just now, I would like to announce before na ko ihatag ni Larry ang atong kayunan nga mupadungog sa tingog sa mga bulanon sa Canada, America. Sa di pa na ko ihatag kaniya kay gayunan tuguti sa itong mapahibaw sa tanan natong mga bulanon o apil sa mga kandidata sa Miss Bohol 2015 nga kalon lamang nagpunta ko din ni nga naghinabi si Forrest sa chairman sa Miss Bohol 2015 Koyog Danis yan ang atong first lady sa Tagbilara niya din sa New York na
ba sila ni Alex nga maoy Alex Dakula nga maoy host at dinner karong gabi. Ni confirm ni Go. 2015 na round trip ticket to from Bohol, Manila to New York via Vancouver or mao kini ang ruta ikas Bohol ingon sa New York na ang ticket niya na i-sponsor ni Alex Dakula. Ang very successful manpasat kayo nga bisan sa lungsod sa Katigbian ato sa Classmate High School nga niya na karon tuyog sa itawan nila o Sweet Chip Bakery na iyang gipadagan din I think Hello, go ahead, go. When okay. May technical problem, my God, kakos mo now, nilaya na kita. Switch ang camera, switch on. And for those who are listening right now, no, natin ang may ayaw lang sa technical concerns na to. So anyway, in a very short while, bumalik na to si Go, matawag na balik. So, in the meantime, patayin ito sa atong mga discussion. Okay, ready na, ito wala bumalik, may God, si Governor. Okay. Hello, Go? Hello? Okay. Nawakit mo eh. Okay, go ahead. Okay, ready. Okay. May buta kami tanan sa mga bilaw sa tibok. Good morning. Liputan. Good evening. Ini si Larry Galan, tubong kami Bohol. Kami nagdalas sa Pumbusat 16 Biennial Convention diri sa Duterte. Una sa kanahan, nagpasalamat kami kang Gobernador Chato sa biyahe pagtampong sa Contigo uban ang iyong asawa si Vice Mayor Puri Chato. Niya kami karon nag-tigom-tigom uban ang mga delegasyon sa kalain-laing dapit sa Amerika o kini kasilunod uban sa atong amigo nga si Alex Dakula nga mo'y nag-sponsor kining among pagsalo-salo karon nga diri sa Casa Vasca sa New York State. Karon ang unang adlaw sa atong pagtigom-tigom mao pud sa pag-abot sa mga delegasyon sa kalain-laing lugar din sa Amerika ug sa Canada. Ugma pohon it's GS atong pagkain buon ang family night dito sa Mario Hotel sa New York University. Kini ang atong kapunungan sa Sandugo Pamilika USA mo ay nag-sponsor rin Gabiona. Ang ilang team is throwback 60s and 70s. So, mga delegasyon na ginang-ginang na sabi na kayo makita nila atong gobernador na tampong kayo atong tigong sa pagkayimuan. Kung ang pagkasunod na gabi ang pizza 11 atong himuon ang Delaray. Iya atong makita ang mga maanyag ng mga misis kung husap candidates. Kung po atong pagkayimuon ang pagpuraw sa mga pagkong mga opisyalis na pagkapilion na nakadlawa. Mao na sa imong panagan ni atong tigom sa Bolano ni gitawag kanang gabi una usa mao nga kung gipaabot na atong mga delegasyon diyan bilang na kita atong gobernador ang asawa anang pizza onsis olyo. Hindi pa kauma nasa tayo picnic na pagkaimuan dito sa Statue of Liberty Park sa University. Itulong usap, kung niya itong gobernador, itulong usap dati ito pagkasilugon ang Moday diri sa New York area. Kaya para masakihan sa gobernador o pang mga delikasyon na niya karon
o unsa saulo ang bulanon dito sa Amerika karbo nato nakita gikan sa buo. So, sa katapusan, salamat po tayo ang Gobernador Dato sa kasawa o sa mga delegasyon. Pagkahuman na rin sa mga tigong din, mamuli na tatlik. Amo na sa kambukan ang tigong bulanon sa tigong kalibutan. Diya po. Hello? Dagan kayo salamat. Okay, no, okay. So si Larry Galang nagdala sa atong 16 Indian Convention sa Bolanos all over the United States of America and Canada. O ako Osborne, atong kita sa tanang mga bulanon nga dini karon, sa tanang mga bulanon nga naminaw, sa tanang mga bulanon nga panguliay sa Bohol, para sa pagdugo o sa tigong bulanon sa thanks and appreciation ni Archbishop Bernardito Ausa. Incidentally, dili siya makatambo sa pagbusak sa sunod nga mga adlaw, nagulupad siya sa Paris o sa Ethiopia o sa Subo sa atong mahal na Santong Papa on his way home to Bohol. Because he will be in Bohol 10 outstanding Boholanos around the world. Kaya ikusaman siya sa Budawat sa mga pasilungog din sa atong lalawigan sa Bohol. So thank you very much to Archbishop. Salamat kang Alex sa kula sa iyang hosting din o ingon man sa iyang award nga ihatag sa Miss Bohol 2015 round trip ticket to New York. No? So maninika yun na atong nagkalindaing ng mga candidates to give their best for Bohol. Kaya sila yung mga ambassadors of goodwill sa Bolano. And to all the Bolanos listening, dagan kayo salamat kay nasayod tayo sa panahon sa kalisod, kalipay, o kasakit na ang yun ang mga Bolano na ius sa kanunay. O magpasalamat sa sutanan tungkol kay kaning okasyon na nagselebrar ka sa Sandugo o sa PBTK, panahon sa magpasalamat sa tanan na nabang sa Bohol o padayon na nagtawag sa akong lalawigan. Thank you very much. And good day to everyone. Din sa New York, alas 8:15 sa gabi o na tayo pinakutag sa ako. So, thank you. Good morning. Good evening to everyone. Salamat Governor. Thank you Larry. Thank you to Alex. No, salamat Alex sa imuhang ihatag award malipay gud ani ato mga candidates sa Miss Bohol. Salamat inyong tanan diha na kinsa usab nag-assist sa atong gobernador sa iya mga lakaw, mga kalihukan diha sa Kunbusa. Sabi na ni Emil Borja o dila di Atoy Toralba o kinsa pa ba no mga kaigsunan bulanon nga niya diha sa pagambong no sa mga kalihukan sa Kunbusa. So thank you and Governor, atong mga papaganda mo sa dili karon sa atong pagaymoon nga ato ang ika-161 nga Bohol Day karon July 22. Atong mga pagpaganda mo sa nga ang ato ang mga kalihukan ini apil ang ato mga pinasilungan dinapit o atong mga activities nga gihangay para sa atong kalihukan. Ang atong special events unit o ang atong uban nga sakop sa organizing committee nga nangandam ini Governor para mahimong magalampuson o very memorable sa atong pagsaulog sa atong July 22 Bohol Day nga mao ang pagsugod o pagbukas sa ato ang TBTK or Tigong Bolanon sa Tibok Kalibutan nga pagkatambungan dili lamang sa atong magkaigsunan Bolanon gikan sa gawas sa atong nasod but even ang atong magkaigsunan Bolanon nga gikan sa nagkalaing mga probinsya, nagkalaing mga syudad nga nagahugpong usab, nagayunay usab para sa atong pagkatambong o paghilangan dinhi sa ato ang July 22 hangtod sa July 27 no, activities sa ato ang Bohol Day, Sandugo Festival ug ang atong TBTK. Okay, thank you Governor ug magapadayon ang atong programa alang sa atong kita ang gobernador uban sa atong Bohol Media. Okay, thank you very much PA. Yeah, thank you very much Gov, no? Kung ipipilo din sa galang, live ka sa Carmen, so nabati itong yung greeting si kanina sa itong mga Tambulano. Okay, so magpadayon ta sa itong mga gisgutan, labi na itong mga kalihukan ng mga simulahan, and of course, ang atong mga coming activities sa Sandugo. So balik ta ni PA
Ayahay ang winner sa Miss Bohol, no? Naka ticket, outfit. Round ticket. Paingon sa Amerika. Okay, ang ato may bautos para sa atong Bohol Sandugo Song Festival nga pagkaimon karong July 25. Niya na ang 12 ka entries, no? Murag na man ni-review ninyo. Mao niya ang mga finalists nga pag-salmutan sa 12 ka nagkalaing composer o mga interpreter nini ato kay pagkaimon sa Bohol Cultural Center sa July 25. O ang atong sponsor nini ang FCB, atong First Consolidated Band. Out of 50 entries na, PA, no? 50 ka entries. 50 ka mga entries, no? O niya, ang ato pong Miss Bohol sa Dugo, murag 23 ka po ang atong participants kika sa nagkanayang lungsod nga salmon sa Miss Bohol sa Dugo and Coronation night pagka July 18, no? Ato sa Bohol Wisdom Gymnasium. O niya, ang ato ang entries sa ato ang sa Dugo Street Dancing karong July 26 diha sa atong CPG Avenue magparid kani gikan sa Plaza Rizal paingon sa atong CPG Sports Complex. Ang atong mga entries nini ang Baclayon, Katigbian, Anda, ang Kamayaan High School Lobo, ang lungsod sa Ubay, Tagbilaran City, ang Baisu Pilar o ang special presentation sa Holy Name University. So niya pa rin mabili, niya pas pa ang atong delegasyon sa lungsod sa Pagbini. So, thank you, no, sa nagkanayang mga kaigsunan nato o nagkanayang mga organization, mga local government units nga may tambong o may apil salmo sa atong makalihukan sa Sandugo Festival. Ang atong pasalamatan kanunay ang atong mga sponsors, no, sa Sandugo, atong gipati kani sa atong mga pamatalaan, but ang atong major sponsor mo ang SMART and PLDT, atong pasalamatan. Of course, ang atong provincial government of Bohol led by Governor Chato and acting Governor Dr. Concepcion Lim, o ang atong city government of Tagbilaran led by Mayor Janses Deliat and Vice Mayor Toto Veloso and the Sangguniang Panglungsod o gatanan atong mga department heads sa atong city government o city administrator Edith Borja. Pasalamatan nato ang atong mga kauban sa organizing committee ng Sandugo Foundation. Labi na ni Atty. Doy Lunag, ng atong president karon sa Sandugo Foundation, dila ni Engineer Albert Uy, ni Mr. Argeo Menesimo sa FCB, Sir Peter De Jaresco, si former Mayor Joe Toralba sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, sila si Lourdes Sultan, tanan, Ma'am Carmen Catal, kinsa pa nag-lead yapon karon sa ato ang Sandugo Street Dancing. Ang atong JCI Chocolate Hills led by Madam Poresa Chato and Miss Mayel Hoba. Ang atong ubang mga event na sama sa atong Sandugo Festival, Song Festival, pasugdahan ni Mr. Eddie Urig o ni Yoyon Ramasola, no? Ang atong sponsors na Air Asia o atong mga uban pa, no, nga mga misalmot ini labi na sa mga private sector group or organization ato mga civic organization. Once makuha na ato ang final list ini mga kaigsunan ato kani paibaw nini sa atong programa o sa atong pamatalaan ato kani pati sa. Okay, tos. May mo tali ato sugdana ang atong question and answer sa atong mga igala sa media. Okay, of course, ang atong International Fusion Nights PA, no? O ang atong Trade Expo sponsor sa DTI, and of course, ang atong Agri-Fair po sa atong Provincial Agricultural Office. So before we proceed with the question and answer, announcement na, ating i-announce naman niya at kung ito namin ibalik sa magandang minaminaw. Karong holiday, July 17, i-declare as a regular holiday throughout the country. Kini pagsaulog sa Eid al-Fitr, no? Feast of Ramadan. So itong baliton, Proclamation number 1020, declaring Friday, July 17 as a regular holiday. So while in work, pero nagkipot tayo kita buko na doon natin, fly kayo muna. Okay, so ito sa mga pagkakala sa itong mga kawanan sa Bohol Media, nalit ako na sa Anchor Station, si Mr. Rito Responte, pagkuman si Mr. Fred Arameta. Salamat po, good morning PA. Morning. Dua ka concern, una ang Sabala. Atol ko na Sabala Convention, gapa-picture lang with kit. Huwag man ko nung ihatag ang kit hanggang karon. Ihatag ba ko to o tama ba speaker? Ikaduha,
dihay ni reklamo nga mahal ko no ang kanang sasyo sa Gama Penumbra. Pila man din mahal man kuno pa kay reklamo man. Okay, unahan ako may tungkol sa El Gama Penumbra. Natural na production cost, no? Kay ang ato pagbayad sa El Gama Penumbra kaning labi na nila titulong nga maoy bidaog sa Asia's Got Talent. Kakunako ang talent fee. Gawa sa na ang talent fee 25 sila kabuok, no? So ang round trip lang na og 5,000 kada usa. So pila naman ang atong cost ana. Of course, ano bang mga requirements like the sound system? Ang requirements sa sound system is nas mga 120,000 pesos. Abil ang tanan nga technical requirement na kinahanglan. So, naay medyo mahal kasi maka-afford. Pero ang general admission is only 200 pesos. No? So, ang ticket is 1,500, 1,500, and 200 pesos. No? So, pasalamat sa Bohol Chamber of Commerce and Industry nga maoy bilid nini maong event o show. Ang ato sa mga tourism, Provincial Tourism Council, ang atong mga opisyalis usab sa BAR o Bohol Association of Hotel, Resort and Restaurants, o ang atong mga nagkalaing mapapatikayo nila sa atong lalawigan sa Bohol, matong business sector. Teka naman pa, sa unang pangutana, na ay i-turnover ng mga pala na kit, no? Atong i-check ni Dr. Bing Lapis complete ini, but nakakita ako sa procurement documents nini o iyahang specs, no? Ako lang i-verify kung saan schedule sa turnover set. Thank you. Okay, thank you. Dito, pas ka itong mga lights, importante ka itong mga lights sa Gama Penumbra nga kaliw kanila sa pagmamahal ko. Kaya ito kawati? Well, ang Gama Penumbra, maabot din 26, no? Performance like 27, Boracay 28. So of course, apil na to cover ang ilang hotel accommodation o ang pagkaon nila sa mga duhang tumakadlaw nga ayas na din. Okay, thank you. Marita ni Mr. Pedro Neta, saguman si Ray Tutas. Thank you. Thank you to see. Good morning. Morning. Nahasol na po ng itong mga pasahero sa fast pass. Kaya iba kong warning na ipagawa sa pag-asa. Kini na jail warning. Ibig daw nga, ang atong usa sa mga matawag na itong hanete, di man kung kaya pusog ang bawd. Depende pa nga sa report sa Manila. Di ba ni Mahimo nga ipapil ni sa atong kongresista kaya diyaman to siya House Bill, no? Konhura ang mga takda nga makabiyahe pa kung doon ay storm signal number 1. So, nabarag yun ang atong mga pasahero. Tinunan mo, Fred, no? And diyan ay labi nga ang atong mga kadakuan mo, Fred, sa atong mga tinugyanan sa Philippine Coast Guard. Ato lang i-follow up mo, Fred, no? I'm sure si Congressman Nel Pagos, being the chairman sa Committee on Tourism po, nanikamot po ng Fred, nga kaning labi na ganing kalit na pag-lift, no? Sa pag-suspend sa mga parakaya pandagat na ito. Naama po'y hinundan po ng Fred, no? Ang Philippine Coast Guard na tungkol na ginakayo. Doon na advisory, doon ka agency, di man na kausala. Once ang pag-asa mo declare, ang usa ka laing agency usap nga pareha na sila, no? Kaya ang Coast Guard is under UTC. Ang pag-asa under po na UTC, no? Nasa sila mga palisiya nga kinahanglan pagkasundon kay maulagi na doon ay certain limit sa kanang gross tonnage, no, o weight sa barko nga o sa allowed makalarga, no? So yato may ang adlaw ang nakalarga lang is katulang Ocean Jet 7, no? Kay mao may dako-dako ra nga kapasidad ug ang gross tonnage niya mas bukat man compare sa ubang mga light fast craft. So ang kanitanan ko doon na experience nato gikan sa Luzon, sa metro area, Metro Manila, o dili kaning ato ang pag-change na sa ato ang temperature ng Fred. Okay. Kaya ang order ang nagikan mo sa Manila. Kasi mayon talang order ang nagikan lang sa Cebu, Pag-asa, no? Iyawat lang ma-localize yung tayo.
Ikaduha nga concern, kumusta naman ang atong apron, kini atong emergency ramp? Padayon sila nagtrabaho ng Fred. In fact, na tumiyaging adlaw Lunes, atong yapit dito kay Tanaw ta. No? Level na ang iyang kuhan. Ground sa iyang airport runway, existing runway, nahuman na po nila ang fencing. Ang concreting na lang na ng Fred, no, ilang paghimuon karon. No? So, mo na update gikan sa atong construction sa atong temporary ramp o emergency ramp diya sa atong Tagbilaran Airport. Thank you. Okay, thank you, Fred. Alita ni Ray Tutas, paguman si John Gutierrez. Salamat, Sir Tunsi. Good morning, FA. Concern lang, kining nakatagamtam ng tagpagwan-uwan o niya, doon ay nagamatikon nga, doon ay lansa niya sa KOC. Galubog, iyaka, guba ko, no, sa diferensya. Dahil diferensya kina sa Ray, no, schedule na last week na anion sa atong repair. Tungkol ka na standard po sila Cebu, wala sila magkatayo na gani din eh. No? Pero naana ang iyahang scope sa pagkatrabaho niya na pag-repair niya. Apil na sa nangadaot na to niya itong mga nangaging typhoon. No? O ganun mo, katong rin akong typhoon nga may agi din sa Bohol, pila ka mga panakayang pandagat, even sa Dawis, pila ka bukang nangaguba. No? Dito sa Garcia Hernandez, Pitulman, Duero, based sa report atong nakuha, apil sa Valencia, almost mga 1,000 kapambot panakayan ang nangaguba niya itong maong pagkusog o unos. No? Guine ba ito? O Ruby? O katong... tungkol kay daghang event katong dako kayo nga diya sa limestone na sa Garcia Mining nga usa ka dakong cargo ship wa to pa palabihan niya tumaong dako nga typhoon, no? So kaning mga yon ani nga mga kaning natural disaster nga moabot labi na kusog kayo ang iyang mga unos, delikado yun ang atong mga panakayang pangdagat, whether nakadak na siya or bubiyahe na siya, nagya po risko, no? So dapat naka-anchor siya o maayo. But even bagani o naka-anchor o mag-ayo o pag-ayo ang maong manakayang pandagat tungod kay na sa correct ba, no? Nakusog bitaw mabangga diyan sa atong mga lungguanan, no? So mao na doon na ay ato ang di-commission pag-repair niya. Sorry. Okay, thank you, Ray. Si June and then si Felix. Okay, salamat ang butat, Pe. Morning. Ato na nakuhaan na Pe, bahay na nila red tide. Ang problema sa mga katawan, ang lungsod sa Dawis o Tagbilaran area, binamigay mahalin nilang kinasod kung nagi manguha. O gatong ipagmamligya sa laing lungsod, mga aputanan yung sa pagkontrol, pagbantay, ano yung mga kinasod na nai-red tide na maato sa laing lungsod? Maorman nga po ang atong mga precautionary measure na gihimo. Mga tanang pahimangno na ito gikan sa atong mga municipal health officers, nato sa atong municipal agriculturist, nato sa atong PFAR, o sa tanang nga mga lungsod nga tanang mga local government units nga i-advise ang kalabot sa mga pagbantay ini. Same na tanang nga instruction nga gi-relay, no, nga dapat atong pagbantayan, no, ang maong epekto niini. Mo nga precautionary measure ang atong gihimo kaysa maghuwata o dunay mga pandadon dito sa ospital kay hindi diyan mo soy tinuod nga nag-admit human sila nagkakaon ng atong maong mga shellfish, no? So kita mo na naman laing choice nga unsa itong kanon para maglikay ta nga madaot ang atong lawas o tungtian ana. Pero og muris go puta wata kay pa kay sama sa kingo sa taga BFAR, fatal ang yang igo nila kung ugali matamingan ka magkakaon ka, no? So mao na tingali ang ito pahimangno, no, sa ato mag-aksyonan gihapon pagbalik nga tungod kay dunay findings then gipahibaw na sa mga katawhan tungod kay dunay danger nga nakitaan sa ato mga authorities, gipahimangnuan ato mga katawhan, ginimahin ato kanunay even ang ato mga local government units tungod kay sila may dunay powers pag-regulate nini, pagsusi nini nga to sa ato mga merkado sa ato kalayong lungsod. Okay, I think there was an order by the Governor Giapono, ang itong agency sa Agriculture Office o ang itong PHO, kung sige pa sila monitor kabahin sa lugar dito. Okay, thank you, June.
Si Felix, mayong pangutana, then si Gwen Nagoma. Okay, daghang salamat at si mayong buntag PE. So, doon na ka pangutana. Una, no? Samtang ipagkadakan ka ron sa gobyerno ang pag-drug testing sa ilang mga kawani. Ano lagi mapromote ang sihag nga pagdumala. Dili ba po ka maayo mga pribado, mga establishmento o mga pribado, mga kolehiyo ang mga kawani nini i-subject sa drug test porque bisa pag privado sila, they are catering public service. So, naginaglan po sila ng transparent sila. O niya, kaning samtang na ito pong ipagkadakan ang drug testing, nanawa man ito pagkadak ang HIV AIDS testing nga mas kuyaw man sa drugas kay ang drug pwede pa magka na mariha. O niya kaning HIV AIDS testing, 15 years terminal ka na. So, wa ko na matigdan nga dunay kampanya nga tutawan nga magpa-HIV testing ta. So, di ba ka maayo nga himuon po na. Kunya, katapusan pangutana, daghan kayo nagbugot-bot nga mga kawani sa provincial government, kaya bisag ultimo, gamay butang, cellphone, o di nila mauli, di sila makaretire. Kunya, kadto po tagadawis nga na priso po kay nawa itong yung isyong armas, kalibre 38, kunya, ipulihan bag-o, na priso kaya po siya. Niya samtang ang armas ng gimana niya itong ni Victor na sila pagka-uwi gobernador niya, wa pa man lagi iuli, nga wa man na gukda sa probinsya. So, buwan pa pasabot nga, gitaga ang pabor si atong ni Victor na sa probinsya kay wa man ipauli, o misugot ng province na wa iuli ng iyang armas na 38, nga iyang gimaran na itong uwi gobernador pa siya. Salamat po eh. Okay. Tulo to ba mga analyst, no? Una, kato yung pangutana about mga eskwelahan. Ang mga tulungan ba to? Labing maayo po, no? Nga mo initiate ang ato mga tulungan. Kaya ang Bohol Chamber of Commerce, nagsugod naman sila ang mga pribadong sektor na to at mga patigayon. Okay, tungkol kay na civil service nga memorandum circular, gawas po niya na, dahil kamanduan sa ato gobernador, no? Nga maghimo tao random drug test among sa mga empleyado sa provincial government. At maayo telepon nga ang uban nato mga institution, whether sa academe or sa private sector or business sector, uban pa maghimo po, no, para ma-determine kinsa po ang among sa ilang mga sakop nga nailambilin niya ani. Ikaduha, kalabot niya ng ato mga equipo nga gi-MR, doon na memorandum receipt sa mga empleyado o mga kanhi opisyal o kanhi mga empleyado sa gobyerno, dapat yun na iuli. No, kay kuha man na siya, doon na may accountability niya na, no, ang kinsa itong department head pagkaha o kinsa itong nahitungdan ng empleyado nga maoy nag-receive niya, no? So, kung ako kay ba may itong pa-analyze, ba't ako nang i-check karon sa ito General Services Office kung tinuod ba na doon ay usap ka firearm nga walang ma-turnover, no? Kaya may record na masusi man na sa General Services Office. Okay. Okay, katong HIV testing? HIV testing, medyo complicated na, Alex, no? Atong hangyawan anak maghimo og guidelines sa Department of Health, ano? Pinaagi dali na rin sa Provincial Health Office kung sa parameters o sa guidelines nga himo niya kay ang pag-require ni Wana o himo ni mo ng mandatory, no? Gani ang pag-identify sa kinsa to mga suspect, no, kalabot sa maong HIV. Doon na magani balakon ang nagaputihan nga na, no? So, mo na magkayong medyo complicated, Lex. But, mga unsay palisiyan niya na sa Department of Health, unsay ilahang memorandum circulars kalabot niya na para mo na ito pasihan po, no? Kung galing mo resulta na namatan. Okay, pero as far as we know, automatic kilang HIV testing once yung donate ka dugo, no? Tanawon maginat pero mahal at pinalina screening compared sa drug test. Okay, thank you, Lex. Rita ni Well Nagoma sa iyong pangkalan, DYRF. Good morning, PA. Concerned citizen lang, what's the real scores? Parts sa katagpakan handing, no? Going to Barangay Pundol sa Loon sa itungod sa road repair. Katagpakan handing, paingon sa Pundol. Okay, pwede rin barus Kalapi, no? Yes, then the second concern is about diri sa Kalapi going to Tubigon. Dunay usa ka concerned citizen, retired ni siya sa DAR from Pilar Bohol.
ni paabot sa imong concern nga dunay mga mugukod sa kunay magmotor bitaw nga gabi na mo ulit paingon dito sa 2nd District sa Bohol. Guguro ni og mga unsa na sila kapunungan sa mga motorcycle bitaw nga mugukod sila. Kanya dunay nahitaw kung disgrasya dito sa Tubigon. So unsa may mabuhat sa atong mga kapulisan na mga barangay tanos ana nga area from Calape going to Tubigon. Thank you. Mahimubag mga yan detalye after this atong program about na imong ikaduhang pangutana o kung sana mga racers ba na sila o legitimate organization ba na sila sa mga motorista, no? Kaya also pagkatuyuan nga magbagugol man, no? So, namatay kaning kapulisan nga mahimong muna kumyana, no? Only lang mga kung unsa man na siya, doon na may organization, o unsa man na mga drivers ba? Kaya kada lungsod na ako yung nagalay mga motorista, no? Unsa man na kasagaran may tabo, gabi ba, paadlaw ba? No? Midnight. So parang doon na sila ituyo. No? Okay, update sa kadungin mga katagbakan to Bundol to barangay Ayugon na sa Desamparados, no? Calape. Na ongoing repair path karon, no? Nagasura kami ni District Engineer Flores na itong isimana dito ko sa iyang buhatan. Ongoing pa na itong repair, no? Partner sa rehabilitation sa atong mga national roads, gikan diri sa Maribuhok, Loon, paingon sa Calape, hangtod sa Tubigon. Buwan nga, bubiyahe ka na manapita karon, medyo doon na inconvenience sa atong mga sinati, kaya gawa sa atong upat ka tulay, no? Nga nasa Apatan, Bualong, Desamparados o Barangay Tutugan, doon na yung ongoing repair pa. Usa ka permanent bridge na nga i-construct natin sa itong national government. Apil ang itong mga kalsada. Gani, o magitaan yung mga kalsada niya karon, magitaan yung mga kalsada niya karon, doon na yung niya nga ilan ang ipang buhuan o kay ilan ang ipang script. Kaya apil man sa mga damage ka ng mga nangaliki ng itong mga concrete roads diha. So, yes-sure na ito ang itong Department of Public Works Office, District 1, na part ni sa ilahang pag-reparon, no, na kalsada. Okay, thank you. We'll go to second round. Tapi pangutana, mabalik na ni Mr. Vito Responde. Yes, salamat po sa dapat ko di pangutana kay kagahapon dito sa PPE Port sa Kapilaran. Nakutan na Miss PPE Manager sa kaning problema if wala naman totally ang tangnan kato plano for temporary landing pad sa tangnan out of the story naman. Di ba salig sila for ma-accommodate nila anytime ang barge na magkarga kagagay sa Panglao Airport. Na-i-concern kaya kay Maria Clara, maatong sa niya gupon na ni Maria Clara Street. Asa man iagin yung mga dagong sakyanan na magkarga o aggregates kaya puti nagkuwar ba ni? Doon na naisgutan ba ni sa plano? Yes, naisgutan na siya sa itong sa mga tigong, no, sa Empaxel. Karena Maria Clara Street na to, doon ay funding na for permanent concreting, no, kaya asphalt pa na karoon. However, atong gihangyo nga mahimo ato sa palabyuning sa Dugo Festival, no, kay basit ang atong Palma Street karon temporary isarado, no, tungkol kay concreting. Yung nani mo bilig-bilig development, doon ay gamay mo convenience. Kaya atong Maria Clara, o atong lungano na sa atong Palma Street o Maria Clara, basit dako nga traffic congestion na itong experience labi na ng July na activity. So atong hangyo mahimo palabyo na ng July, no? Usa na ito na script na Maria Clara Street. Ang temporary na ito nga ang road na alternate is ari sa Ligawas Mapatanan is either mo left turn ka sa Graham Avenue then padung ka sa Pedro Street saka ka dito sa Tamplot or atong hangyo nga kung mahimo panahon sa mga gabi ang ilahang shipment para dili maka-affect sa atong traffic. Maybe past 12 o'clock, anak sila magsugod o biyahe para dili pa-afektuhan ang atong mga kalihugan sa matag adlaw nga traffic, labi na kung lagi Gagallanes Street. So, gabi nag-assess sa atong mga kadakuan sa public works, sa atong city government, o sa atong ang konsultan ng Impaxel sa Japan Airport Consultant. Okay, thank you, Lito. Alit balik ni Mr. Fernandeta, pagkuman si Ray. Okay, salamat kagihapon.
I would like to announce that our total viewers worldwide, may Saka Bagayo, almost 200. Kanya kinadakar, tamang si Go Pito, United States 82. The same number tingali po sa DYTR. So thank you very much sa atong avid viewers, sa total visitors na itong worldwide. Doon na tayo nga nadawan. Every now and then, every day, doon ako nung yun, madakpan nga nalabigit sa illegal drugs. O niya, congratulations sa itong mga kagakuhan o sa atong kapulisan. Pero, every day, doon nagyapoy daghan nalabigit sa illegal drugs. Panahon na ba ako noon Sir A, nga tingnan na lang mga temong isda ang unahon doon, hindi namin gagmay. Sumapa sa itong texter. Tinood anong Fred, inyong i-recall ang mga pangitabo niya itong sugod na itong may tuig. No? Ang battle plan ni Provincial Director Dennis Agustin, na-eliminate naman ang mga dako nga mga nagpahigayon din no? O inyong na-recall katong Tubigon, katong Binunido nga dito na tabo, katong sa Talibon, katong sa Ubay, no? So, ang katong sa nga napakaroon sa katong na priso, no? Katong certain Sherwin, no? Nga doon karoon sa prisuhan pa. So, umingunta nga o agato mga dako nga mga nagpahigayon din mga illegal na drugas, na-neutralize ng Fred, no? Pero naanya po yung asyo mo leadership na mubulit, no? Mo na panikamutan gihapon sa itong otoridad. And magkaingunta nga nagpadayon ang ilang operation ini, ang ilang police operation ini. Kaya di ko na po naman ang ilang nahawal kung ilang i-value ang mga na-confiscated na mga illegal drugs. Karoon sa term ni Provincial Director Dennis Agustin. So, karoon na gihapon natin i-comment ang ato ang mga otoridad, ang atong law enforcement units, whether sa regular PNP sila o ikan sa CIDG or NBI or ikan sa public safety command. Tungkol kay sila yun ang tinapagay. Pinapideya, they work as a team para yun para yun masustain nila ang ilang police operation kalabo din. Pangayon ko ni Provincial Director Dennis Agustin na ito detailed nga report ini ng friend para katagaan mo na mo o informasyon kalabo nini. Ikan sa nilang mga tanang police operation o pila na po ang usa na result no, sa ilahang tanang ipaghimo kinsa ng mga apprehended na para makaibaw sa mo usa sila nga usa ilahang karako no, sa ilang operation ng himo. Okay, doon na patay 10 minutos, taas-taas pa. Ikaduha na kung kaupat ako pumunta na sukat din yan unsa imong program ka provincial administrator nato mga barangay officials na man yun ang ipahagin sa atong DILG Secretary Mar Rojas. Instead of 3 years ang ilang servisyo, ano sila nga po yan dilugayon po sa servisyo sa mga senador o presidente unong katuig. So tamay sa imong kagalingon iadikan ka sa atong pagka-board member sa mga ang barangay no Fred, ang barangay mo sa po barangay officials 6 years ang ilang ipangayo. Okay, murag dako gana no friend nga pagka no kaning himuon kay kinahanglan na siya og balaod nun. But ako personally para ako no friend mas maayo ko og tas-tasan gamay no ang term of office dili lang 3 years no. Mumo gud po na kanang 3 years no. Kaya gawa sa transition period no, nya kinahanglan mo immerse pa yun ang bago nga opisyal sa unsang sistema sa governance. So kinahanglan umahay mo o tasan-tasan ang term gamay. Ako uyon ko personally karon. Uyon po ko. Pagbulansan siguro pare. Okay. Kaya ito ay extended ang term. Okay, si Ray Lutas and then si Balcar Jr. Sumpay sa Kag Felix bahin sa drug test. Na naman tayo drug testing center diagi ko sa
PHO. Ano na ba kawani sa Kapitolyo nga na drug test o panangitag mag-positive sa drug test o sa sanctions? Okay, tinod na natay drug laboratory testing center sa provincial government na sa likod sa provincial health office, no? So sugod na tao random drug test, no? And indeed di ay positive, no? Sa ato ang na subay, but tungod kay i-validate ni siya sa lahing confirmatory process nini ipadana na mo sa Manila. Okay. So, doon ay sanction nini. Kung regular man ka or job order, automatic no ang mga job order. Once ma-validated na siya, di i-validate kaning break. So, mag-base ni siya kay na may Civil Service Memorandum number 13 ani. And of course, ato ni siyang ilusot ato sa Human Resource Office to kay due process na imo. Okay, thank you. Si June. Napalitas pagtana. Last question na Ato nakita ang National Highway, Provincial Highway. Ato itandi sa laing lugar, labi na itong Tacloban. Kuwang kayo tao safety running device. Sabahin na itong mga likuon, mga pasadang kangog, mga delikado mga area. Lami pinagulong butangan ng mga atong warning safety device para safety atong mga motorista. Okay. What's that safety device? Warning safety device. Okay. So, nami man mga national roads, no, doon ay ibutang ini, reflectorize pag ng uban, no. Siguro ato lang i-request, siguro sa sunod na meeting na to sa atong infrastructure committee. Ato i-tanaw para ma-review nila kung sa mga area ni sa June. O provincial road man or national road man or even municipal road na may uban na jurisdiction is municipal road, no? Or city road pagka, no? Para ma-endorse na ito kung sa'yo mga kinahanglan pa-install ng mga safety warning devices para makita sa itong mga motorista. Kaya di man na mga motorista na taga-dili sa Bohol, no? Doon na may uban na mga taga-dili probinsya magdagsakinan din, no? O ano kali mga turista nini mo drive man, no? So kinahanglan appropriate nga warning device, road safety device para magagiya nila labi na yung blind curve, no, nga area, no? Okay, salamat sir. Okay, last question, Felix. Okay. Samtang dito sa mga laing dagkong naso sa Amerika, ang mga iro ay daw pinangga kayo. Pero dito sa ato, ang iro wanted, dead or alive. Ang nagapaitan ay kaya natong iro nga gitanggal, pinangga niya. Di bito maalipat ang tagiya mo kanitong dagan. Kunya inig-abot sa karsada, ilan ang i-consider na strido. Ilan ang patyon o hiluan. O ilang iso sa adog yung pao nila. After 3 days, kaya di kaya pao tagiya, di makuha, hiluan, gihapon, kaya paasuhan maghilo. So, kung sabi atong mahimuan nga, kinabuhi ko sa na naman sa mga ego mga patio mga to sa naman ang mga amo ana. So di ba na to, di ba mahimo na to maundan or ma-minimize ning mass dog killing sa poisoning, mass dog poisoning or liquidation pinagi sa mass Okay, karena yung wanted or alive salita ba Alex? I don't know kung sige pasapot ni Felix, no? Ngayon tawag about mass dog poisoning. Wala yung report na nag-implicate or nag-indicate or nag-verify about mass dog poisoning, no? I-check na ito na sa atong Provincial Veterinarian's Office. Iato po nila sa barangay mismo sa Panglao o sa local government unit sa Panglao. Dili po na ako yung proseso mag-ihimo nila na ipapatay ng iro or ilahang i-poison, wala, no? Doon na ilahang anak na kung galing ilang impound na iro, gidana nila dito sa impounding area, whether sa city or sa province, but di man yung anak na hiluan, complex, no? Siguro na lang nagsulti niyo mga di maayo isang to informasyon, no? So mas maayo na mismo ang atong Provincial Veterinarian's Office o City Veterinarian's Office mato ninyo para masubay niyo mismo tinong pag-yudura na hindi mo nila yung but as far as kanang report ang panglaw mo nila nga yung refer list ato na nang kadagan o fact-finding kaya ito na dito na ni Dr. Bin Lapis sa mga susunod.
Okay, ang kampanya basically is responsible pet ownership mo may way dito ka live tingari. Okay, so last okay, last question na no? Si Teddy? Taga-tayo kayo, Teddy, tayo may palikat na this will be our last question before we sign off. Instead, tagaan na kita, bigyan ng kamutan na. Nabu ginagawan, Pinaginahin ng kamutan na. Good morning, Beg. Morning, Timo. Morning. Kuan lang. Mura mga klaro na ni naanata sa tinguan ba? The provincial government, according to reports, based on the forecast kita sa Pag-asa, is hell-bent on contracting the sainganan ni cloud shading, no? Cloud shading na BA. Because this entails around 2.3 million. Sayang pagka-IPA ba? Di ba dahil mahimo nato kung ang pag-contract sa cloud shading, himuon lamang kini mga 2 weeks sa panahon na makarealize na ang tanong, mamatay doon na itubig. At kung na sila kung anon kayo, magpadayon din yung tingawan, mag-unsa po ng cloud seeding, I will be spending a lot some money. Kanang, inikaibaw na to nga ang tanong, kaumaya na to, mamatay na, huwag makinanglan o tubig. Mga 2 weeks or 1 month before, anak ba mo contract? Can we do that? Wapat dili magpadayon ang cloud seeding, no? Diha tayo andam lang, no? Nga program o niya diha na fund allocation. In the event nga mo resort na kita cloud seeding, wala, no? Kay gibutang lang to sa atong work and financial plan for 2015 para ma-appropriate siya daan. And then, once kinahanglan na at least ma-earmark na, mapirmahan lang ang contract, then ma-proceed na. But even kung na contract, pwede man maputang na sa mga kaning provision sa contract na mahimo sa kita yun, mahimo dili. Depende sa ato ang observation sa atong panahon. Yes, I asked this question kay kining natuo maguko sigud po sa mga pamahayag na ang kontrata sa cloud seeding once it is signed, obligado ng gobyerno na motoman sa mga kontrata. No, tanawon nga na performance na ug dunay accomplishment ba, no? Kung contracting mo gyapon na. So in terms of reference na kaning pag-contract sa kinsaman ang muhimo sa cloud seeding, dapat may basis, no? Kung sa scope sa yang i-cover as ang kapita, no? Unya tanaw po nato nga ato mga panahon na init pag kayo, no? Pero karon kay kuha mo nasalpar mata na kay nyaman apot ng kuninguan gani halos karadaw na, no? Sige buwan nato. Thank you for that information sa PA. Unya makapangutana po ko PA na mahitungod din yung tanan issue bitaw. I was satisfied with the explanations ni Governor Chaton ini about the history sa maong kagulian. Di ba dahil mahimo po kung ang kontraktor mismo sa midaog sa Panglao Island International Airport mao na mahimo sa pagtukod sa pantalan diha di mismo stagnan hangtod karon naman ko magkumbinsin ang maglabay-labay din sa syudad ng mga truck de karga na bukat pag-adyo. Maghasol man yun na, definitely, nindot kong kapod sa tanan. Any other place nga, dili ko magkuros-kuros kita mga dikarga ng kargang mga bukat. Kami, di ba mahimo nga ang kontraktor mismo may butungkod sa pagtalan? Mahimo kayo, God, nga ang kontraktor gani, usama to nga part of sa ilang i-package nga kung galing katagaan sila higayon o ang mga permit makumpleto, sila yung mga mugama sa temporary landing pad. Dili patalan, no? Ato imagination na patalan mo is kasi pagkat patalan sa tagbilaran ba. Kanang landing pad is pile sheets na siya nga kaning metal nga himuon siya diha kaduguan lang. Pero ug ares tagbilaran pay mo ra mapod
Kaya imong tanawon, ang atong Panglao Airport is only 2.5 kilometers ang i-concrete. Although, ang iyang width is mga 50 meters, so 45 to 50 meters. Tawagin mo imagine nun ba, no? Ang iyang width, ang iyang length is only 2.5. So, makitaan mo kung saan aggregates kadakon ana. Nga naman lagi nga ito pagtrabaho sa circumferential road sa Panglao Airport, sa Panglao Road, coming from Tutulan, lipot dito sa poblasyon, hanto sa sentro pa, labot dito sa Alona, hanto dito speaking, konkreto naman na. Di ba? That's 39 kilometers of concrete road. No? So 39 kilometers of concrete road. Tanaw ni mo ang aggregates ana, apil ang iyang simento, apil ang iyang bato, ka-aggregates mo bato man na siya, o bahas. Grabe ang volume na. No? Ganong nahimo man lagi nato. Diba? Yun sa mga pagdaan nato, siya sa Panglao, gikan sa Tagbilaran. So, malibong kung anong nawuri matao ka sa Tagbilaran ilanding. Di ba po kita mo bayad na? Ang kontraktor man. Ikaduha po, kung nawuri ta sa iyang weight load, sa atong duha ka bridge, i-reassess na i-reassess na sa public works na ang atong kani duha ka bridge is capable na mahimong pagian even 35 tons na kabugaton sa isakay niya. Kung nahimo nato na concrete ng atong circumferential road sa Panglao Dawis na 39 kilometers, tanawon nimo ang materials nga gigamit ana gikan diapos Tagbilaran Gidunggo. Gano'n nahimo man nato. Diba? Ang ako bala niya to, Babi na Sige, Department of Last Resort ng Tagbilaran. May mahimo. Okay, thank you. Hello, thank you very much. So, the final statements na PA, kayo mo sign off na. Okay, salamat kayo tanan ato mahigala sa Bohol Media na nadinig karon. Thank you Station DYRD and Station DYDR. Tanan ato mga stations na nag-hook up karon. Salamat sa EDCOM, kanyang tanan sa ngalan ni Governor Chato sa tanan ato mga provincial officials sa atong lalawigan sa Bohol. Thank you sa inyong pagtiguban. Salamat, may buntag kanyang tanan. Thank you and back to the studio. There you are, yung naman, inigalang ato kita Gobernador, may buntag.